course, dili kinahanglan na mahimo kang prodigal son, aron lagi pamatud-an kay igugma pagyapon sa imong amahan. Kasi sigurado ko nga ma-experiencehan ko nimo ang na-experiencehan sa prodigal son. Di ba? Ito sa layo nga lugar na narbaho siya, kasi mismo ang katong pagkaon sa baboy, tungkol sa iyang kagutom, gusto na niya kaunon. So meaning, kay lakwat sa dorman siya, man sa kabalong sa paggasto ng kwarta, dali na po. Okay? So paano man nato proteksyonan ang atong pamilya, particular sa mga bata tungkol sa gugma? Okay? So ato silang proteksyonan, ano man, ini, di man na nato ni umayo mga kaigsunan. Ato silang tudluan, aron nga maproteksyonan sila, tudluan nato sila, encourage nato sila nga magkinabuhi sila kaya sa Dios nun nga bagay. Sama sa nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12. 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12, no? Kung imong tanawon ang passage, ihisgutan din sa Biblia, nagsulti siya dito. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging to live lives worthy of God. Live lives worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. So ang tatay, ang nanay sa pamilya, kanunay gina-encourage ang mga kabataan na magkinabuhi according sa kinabuhi na i-design sa Ginoo sa mga Kristohanon na mga pamatanon. Sa ingonyan nga pamaagi, protected sila. Kaya kasagaran sa nagka-problema ng mga young persons o mga kabataan, kadtong nagkinabuhi na lihis sa kabubuton sa Diyos. Mauto ang mga kabataan na nagdala problema sa sulod sa balay, kaya wala sila nagkinabuhi kung unsa ang tama at ubangan sa Diyos na gitudlo sa ilang ginikanan. Ang dating pa sila usahay, nagburog masuko sila kay gitudloan. Kaya na may mga anak usahay na magbuot na ba? Gusto na silang magbuot kung sa ilang gusto. Pero dapat ninyo masabtan na ang responsibilidad ibutang sa abaga sa inyong ginikanan. Dapat niyo silang tamuron kay nagtudlo sila para sa inyong kaayuhan. Sa panahon bitaw nga, sa diay, kanang bitaw mag-mature na mo, matama na yung edad, hindi naman na sila sigtudlo sa inyo, minumduman na malang mo anak, mag-suggest naman na sila. Pero kung below 18 years old ka pa, sa ganit 18 na kung magiging ka nakasabot, sige yan po ka lang kasabdo na anak. By the way, sa atong Philippine Constitution, ang child, ang iyong edad, dili 18 and below. Below 18. Kung ugma, 18 ka na, karon bata ka pa ang turing sa imo. You are still a child. Kinabukasan, dili na ka child pag birthday nimo. Dapat na ito masabtan. So, under ka sa pagdumala sa iyong ginikanan, when in fact, ang responsibility sa ginikanan, iyang ginaatiman, gihapon ang iyang mga anak, bisag may mga minyo na, pero dili na siya makabuot. Kung nakita niya nga mali ang landas na tinatahak ng anak, na mapahamak po ang iyang mga apo, iyang nga pong tudluan, iyang pahinumduman sa mga itudlo niya sa una. Pero karon wala matudluin, so karon abang subject na nimo. Imo silang tudluan. Pero ano tudluin sa una, mga bata pa sila. Pero kung hindi na sila mutuo, wala na nimo kasi dako na sila. So, my dear brothers and sisters, sa atong mga ginikanan, samtang bata pa, tudluan yun. Kung dako na, pahinumduman na lang. Okay? So, ingana ang nasabtan nato, kanunay nato ginaproteksyonan kay panahon gani ang magsunod ning mga bata sa pagbuto sa Dios, protected sila sa gahom sa Dios. Dili sila makamusangko sa mga problema nga dili uta gikinahanglan. Malikayan nila ang mga butang nga dili gikinahanglan mahitabo sa ilang kinabuhi nga kahatag o pag-uol, paggubot o kalisod sa ilang pagtuyo. Proverbs chapter 20 verse 7. Kung ang usa ka amahan righteous, bulangan ang iyang mga kabataan. Mora na nasulat. Pwede yung basa, please. Read it now. Kung nana, go. The righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. So you see, bulangan ang iyang mga anak. Ngayon ba na bulangan man? Kasi kung righteous siya, dili man na siya maghimog na utan. Mahimo man na siyang faithful sa iyang asawa. O mahimo po siyang responsable na tatay. Kasi righteous father siya. So, ang pagkabulangan sa anak, daghan ang dito sa ilang kinabuhi. Mahimo silang bulangan physically kasi napakaon sila sa tamang pamamaagi. Mahimo silang bulangan emotionally
Kaya dili sila magsigil konsumisyon sa ilang amahan, kaya uli hubog. Kanya inig-uli ang sweldo hurot na sa sugal. Diba? Niya dili sila magkonsumisyon, kaya tit-an nila ang ilang papa nga dunay na pwede kakuyog-kuyog nga dili ilang mama. So emotionally, ulaman ang mga bata kay Moniana kasi mataro ang ilang nihimong amahan. Spiritually, naa ang ilang papa magabay sa ila o magtudlo sila sa pagtakod sa Ginoo. So bulahan, mga batan-on nga minaw sa tanan nga maabot sa timog. Bulahan ka kung namulat ka o gipanganak ka ng imong mga ginikanan, Kristohano na daan. Of course, Kristohano nga na disciple. Kristohano nga nagtubo sa iyang pagtuo o paghigugma sa Ginoo. Na ang problema na lang ni karon kung ang mga bata, bisan na tao sila sa Kristohanong pamilya, pero ang mga bata dili Kristohano. Ang tuloy, ang dako kayong proteksyon nga mahimo sa ginikanan sa iyong mga anak, mao nga dalon ang anak, ang bata, diya sa grasya sa Ginoo aron nga siya maluwas. Tiyaw ka na, protected mo sa kalibutan, bisag lamok sa una, gamay mo sa di mo patugpahan, sa langaw di patugpahan, kung magkasakit-sakit na ka, imo na yung atimanon, produktura dahil mo, tambal, etc. Pagkaunod, mayar, mahilti siya, pero di pasagdan mo siya, kaya kamatay niya, mato siya sa impyerno, mo na yung proteksyon na atong ginoo. Kung na dako kayong proteksyon dapat na buhaton sa ginikanan. Ngay situid niya, ang iyang anak, dili ma-impyerno, kung dili makadawat sa kaluwasan sa kinabuhi na walay katapusan. Kulang na lang kung imo by hook or by crook. Dapat maluwas yung na. Pero kaya di man nato na silang focus. Kailangan sila kaugalingong kabubuton. Kung ilabang dawaton kining grasya sa Dios o ilang i-reject. Dawaton ba nila si Jesus as Savior o sila ang mag-save sa ilang kaugalingong? Dawaton ba nila ang bayad ni Ginoo sa ilang sala o sila mo imubayad sa ilang sala? You see, kung nakakaroon kayo, ano mo dawatan, bayad sa inyong sala, ikaw bayad sa inyong sala. Pero sa ibayad ni mo sa inyong sala, ingon sa Biblia, bayad sa sala, kamatayon. So meaning, mamatay ka physically, but then yung kamatay ni mo physically, ang imong kalang itambog sa impyerno, ang tawag ka na ikaduhang kamatayon. So kung ang mga tao, ang mga bata, dili sila mo dawat sa bayad ni Jesus, sila ibayad sa ilang sala, pero may impyerno ilang kalang. So muna yung dapat siguraduhon sa mga ginikanan sa atong mga amahan. Muna ang proteksyon na ginahanglan, eternal na proteksyon na muhangtod sa kamanturan. Okay? So, sa kuman, mga kaigsunan, nakita nato nga ang ginikanan, di lang nga righteous siya. Kung righteous siya, di siya minungdan nga niya mga anak makasala. Tama? Kasi nahimo man siya panagingnan sa iyong mga. So, doon ay mga amahan usahay na silang minungdan nga ilang mga anak nakasala. Ako maingon sa inyo. Kung nakakita ka sama kanila, pero ikaw dili sama niya na, so tabangan mo siya. Tuluan mo siya. Dalurin mo siya sa Ginoo, aron po nga makatabang ka para sa iyang anak. Kasi gitabangan mo ang amahan, pero indirectly gitabangan mo iyang mga anak. Kaya kung kini nga amahan, may muna siyang God-fearing, mo resulta niyo kayuhan sa iyong pamilya. Ang nakasulat sa Matthew chapter 18, verse 6 to 7. Diri sa kalibutan, naagyo lang sala. Naagyo lang sala. Tama? Naagyo diri. Pero yun sa Biblia, alakot ka kung ikaw ang inungdan kung ngano ako sa kabata nakasalat. Subot pasabot, well, naano gina diri. Makita ang gina sa mga bata ng mga sugarol, snatser, word apple, mamatay tao, kawatan, mga kurakot, o sa panagya, naana sa kalibutan. Pero kung ikaw ang hinungdan nga nung nahimo silang sama niya itong mga makasasala, ikaw ang Ginoo, alakot ka. And then sa verse 7, ang ingon niya kung halimbawa, ikaw ang hinungdan niya na, murag maayo pa nga bitayan kag bato. Bitayan kag bato sa galingang bato sa imong liog kunya itambog ka sa dagat aron ang buot sa sa Ginoo di na makit-an. Aron nga wa nay daghang bata nga himo hinungdan nga nung nakasalak sila tungod sa imong kinabuhi. So grabe di ang protection sa Ginoo sa mga bata, no? Actually, dili lang sa mga bata, kundi sa ato ang mga hamtod na. Kasi dili man nganong ginahingan ta sa Ginoo nga importante na dili sila makasala. Kay kun ang mga bata mo dako sila sa kasalanan, maguba ang ilang kinabuhi ug ang ilang kaumang. Labaw sa tanan, muadto sila sa silot nga walay katapusan. Ang usa ka amahan nga mataro, iyang tudloan ang iyang mga bata nga dili magmahigugmaon sa salapi. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unsa nakasulat? Ingon sa passage,
For the love of money is the root of all kinds of evil. So you see, kung ikaw amahan, imong matutuon ang imong pamilya, ang mga bata, nga dili sila mukhang pira. Dili kwarta lang ang ilang hapol sa imo. Kaya doon na yung mga bata na ang love nila ilang